Magandang gabi. Ang vlog kong ito ay susuportahan ko po, full support ako kay Attorney Randall Prani Libayan. Ito po yung may kinalaman sa pagsampa sa kanya ng multi-counts ng libel cases na sinampa ng Bingo Plus laban sa kanya. At ito po ay may koneksyon sa isang babae na nagsiwalat na nanalo siya ng 397 million sa Bingo Plus pagkatapos siya mag-spin sa online game. Pero hindi siya binayaran. 397 million. At dahil doon, siniwalat din ni Attorney Rani Libayan niya. Tingnan mo na, medyo mahina yung ano natin. Mahina yung signal natin. Tingnan natin siguro, mas maganda na siguro signal natin ngayon. Medyo maganda na. So, pero bago ko ipahiwatig ang aking full support para kay Atty. Rani Libayan na isa sa pinakasikat na vlogger, na lawyer vlogger, ay ipapalabas ko po muna yung pinakabago dito sa istorya ng 397 million na pinanalo sa online bingo pero hindi binayaran ng Bingo Plus. Una, nang nagreklamo siya, inalok siya ng 1 million. Hindi niya tinanggap. Inalok siya, ginawang 5 million, hindi tinanggap. At hanggang ngayon, nagreklamo siya sa PAGCOR at ang desisyon ng PAGCOR ay may technical glitch lang daw. Hindi daw siya totoong nanalo. Anong ibig po sabihin? Ang ibig po sabihin dito, alam na ng PAGCOR na nag-alok na yung Bingo Plus, 1 million. Yung pag-alok pa lang ng 1 million ay indikasyon na yun po na totoo siya nanalo. Otherwise, kung wala siyang panalo, at least sabihin natin doubt. May doubt na kung nanalo siya ba siya o hindi. Kung walang doubt, ay hindi siya aalokin ng 1 million. Next, inalok siya ng 5 million. Hindi niya rin tinanggap. Ibig sabihin, hindi po rin siya aalokin ng 5 million kung talagang kaduda-duda ang panalo niya. Dahil dito, at ayaw niya, iyon lang ang inaalok, umakyat siya ngayon sa PAGCOR. Nagreklamo siya sa PAGCOR. Pagdating naman po sa PAGCOR, ibis na magiging kakampi ng bayan, ito ay nagiging sabihin natin, nagiging sangkalan ng mandaraya na Bingo Plus. Huwag na po kayo tumaya sa Bingo Plus. Please lang. Unang-una, hindi po ako naniniwala na sa sugal ay maganda. Una, simula yan si tinatawag na, ano lang ito, palipas oras. Total ko, konti lang naman ang taya ko. Yung saan ba nang simula ang malaki? Sa konti. Itong nanalo dito si Miss, yung babae na nanalo, ipresenta ko, ay nagsimula rin siya sa maliit. Hanggat sa na-addict na siya. Na-addict siya, may 3 taon siya naglalaro. Mas malamang ang talo kaysa panalo. Hanggat isang araw ay naka-jackpot siya at tumaginting na 397 million pesos ang naibigay sa kanya. Pero nauwi sa wala. Pero actually, hindi lang pala siya. Mas meron pang isang lalaki na gamer din, online gamer, na nanalo mahigit kalahating bilyong piso. Hindi rin binigyan ng magandang ng panalo. Bagkus, inalok siya ng 100,000. Nako. Ay, kung sino ka man, contact me. I will help you. I will help you para manalo ka.
Si ang may-ari po kasi diyan sa ngayon ay si Tangko, pero nag-founder niya si Benitez, yung congressman ngayon ng Bacolod, at saka bininta ko nung kay Tangko, who are owners of DG Plus. DG Plus yan. Tapos, ang matindi pa yan, tinulungan pa yan sila ng GSIS. At si John Wick na mayabang ko, magaling, ay ano pa, nag-invest pa ng 1 billion galing sa pera ng GSIS, natalo kasi bumagsak ang presyo ng DG Plus. So natalo siya ng 800 million, halos 1 billion. Sabi ni GJJI, si Tangko na tuta ni Marcos ang may-ari niyang Bingo Plus. Pareho silang mambubudol. Si Domzy, magandang gabi po. Vanis Powers, hello, Dr. Toto. Love watching from Hong Kong. Vanessa Sexy. Wow, Madam Vanessa Sexy. Sana magkita tayo dyan. Tapos Beans Moran, baka yung 5 million binigay sa Pagcor. Tapos itong Pagcor, nagreklamo yung babae. Nagpalabas po ng decision, official decision. Official na tayo ng Pagcor. At nag-decision sila na hindi raw nanalo ang babae kasi technical glitch. Mr. Altingco, magkano binigay sa iyo ng Bingo Plus? Mr. Altingco, ikaw yung boss sa Pagcor. Bakit mo hinayaan na ganun? Sa simple, kahit sinong abogado, pag nag-alok po yung kalaban, ibig sabihin po, indikasyon na inaamin niya na totoo ka. Bogs Adam, puro lang promotion na sugal, tapos scam pala. Dami pa namang nagpapapromote niyan sa mga artista. Hoy, hindi ko ipopromote yan kahit lumapit pa sa akin ng Bingo Plus. Hindi ko ipopromote yan. At birahin ko, pakisabi, Bogs, kung sino ba mga artista nagpapromote ng Bingo Plus? Tingnan ko nga dito. Yan. Si Bas Ganda ba kaya pinakauna doon? Si Piolo Pascual. Nagpo-promote. Si Maine Mendoza. Sino pa? Si Kim Chu. Si Bas Ganda. Si Angeline Quinto. Impoy Marquez. RC Munoz. Bixon. Bella Padilla. Sam Concepcion. Kim Molina. International guests. Stephen Speaks. Victoria Helbig. Nako, kayo ang mga nakipagkutsaba para dito manloko sila. O yung ownership structure. Ang may-ari po sa ngayon, kasi founder niya si RB Benitez na congressman ngayon ng Bacolod. Pero ngayon, ang may-ari ay marami na sila. 14.63%, approximately worth 660 million. So kung 660 million ang 14%, magkano kaya ang total na capital nito? 6.6 million. 650. 600 million divided by 14.63. Mali.
660 million divided by 0.143 equals so ngayon, ang capital pala nila ngayon ay 4 billion 615 million. Ganun lang, 4.6 billion. Sabi mo na 4.6 billion capital nila. So sa 4.6 billion, ang isa sa may-ari ay number one na owner na pinakamarami ay si Eusebio Tangco na kaibigan ni BBM. Number 2, si Judy Andrew Lewin, 7.429%. Number 3, si Belvedere Skies Asset Holdings, OPC. Number 4, si Clear Spring Holdings Corporation, 7.33%. Number 5, si Colonial Group Holdings Corporation, 7.318. Number 6, si Globalist Technology Corporation Limited, 5.3388%. At number 7, 1, 2, 3, 2, 4. So number 7, si Alfredo Abelardo Benitez. Yun ang kanyang pag-ari ay 4.98%. So, kunin natin ang kanya 4. Sana competition ko kanina. So 4.6 billion. 4.6 billion times 0.0462 equals. So dito, may capital ba si Albi Benitez dito na times 1 billion. O ito, may capital pa si Benitez dito na 215.9 million pesos. So ganun po. Yan ang mga may-ari. So nagbibigay sila lahat yan, sigurado ako sa PAGCOR. Para ang gagawin ng PAGCOR na tulong, lalaki ang kikitain nila kung ideklara ng PAGCOR na hindi nanalo yung mga nananalo. Akalain mo, yung ginang nito, yung miss, ano to, 397 million, idedeklara na wala. So, makasave sila. 397 million. Bibigyan nila sigurado yung PAGCOR niyan. Ito naman isa, i-introduce ko, mahigit kalahating bilyon ang pinanalo. Ibinigay naman yun sa PAGCOR. O pakinggan natin mga katarantaduhan nitong pagkuha to ng PAGCOR. Ay, hindi pa pala. Dali lang. Ano natin, i-share. Yan, tumataginting. Makikita niyo dyan, hindi lang siya nanalo, marami pa palang iba. Higit 2 buwan na lamang mag-iisang taon na mula nang manalo di umano ng tumataginting na 397 million pesos ang online casino player na si Rosita. Marso kasi noong 2025, tumama di umano siya sa ultimate jackpot sa lucky spin ng isang online casino gaming app. Pero nagpalit na ng taon, hindi pa rin niya di umano nakukuha ang naturang panalo.
Nananawagan naman ngayon ang isang player ng isang online casino game na makuha niya ang panalo nga abot sa 397 million pesos. Narito ang report. December 29, 2025, inilabas ng RNG Luzon ang kanyang istorya, kabilang na ang mga ginawa niyang hakbang kagaya ng pakikipagpulong sa mga kawani ng naturang online casino app at maging PAGCOR. Matapos nito, isang email daw ang kanyang natanggap. After the interview was aired on December 29, I believe it is also important to disclose that I previously received a cease and desist letter from Bingo Plus. I am mentioning this now purely for transparency, and I continue to rely on lawful, factual, and documented disclosures. I would also like to take this opportunity to thank PAGCOR for meeting with us and for giving us the chance to present our concerns. Our request remains simple: to ensure clarity, fairness, and public trust in the system. Nakatanggap din ng news team ng parehong mensahe. Muli nilang iginiit na hindi nanalo si Rosita. Ito rin daw ang desisyong inilabas ng PAGCOR. Ganun pa man, patuloy ang panawagan ng ginang. I believe that truth doesn't need to hide. That's why I faced the interview openly, because my intention is clean, my conscience is clear. Samantala, matapos ngang umere ng naturang Ito naman balita, isa, kalating nakatanggap bilyon ang news team pinanalo. ng isang video mula sa nagpakilalang isa ring online casino player. Anya, pareho raw sila ng sitwasyon ni Rosita. Nanalo di umano siya ng higit 514 billion pesos. Nagkaroon din di umano sila ng pag-uusap ng mga kawani ng parehong mobile casino app at ng PAGCOR. Inalok din di umano siya ng pera. Si Arena Plus, Bingo Plus, yung mga team ng Arena Plus, binigyan nila ako kung hanggang magkano yung kaya nila ibigay sa akin. Sinabi nila na una mababa pa, parang 400,000. 400,000? Kalahating bilyon po yan, hindi naman po, kalahating bilyon po yan. Pinanalo, kalahating Hindi bilyon naman higit. po, makatwira naman po yung ibibigay nyo. Tapos ibibigay 400,000 pesos lang. Sabi ko, masyado naman pong mababa kasi Dito na di umano siya inalok ng 600,000 pesos. Tinanggap na lamang daw niya ito dahil hindi na niya alam ang dapat na gawin. sabi ko, sobrang baba po talaga, hindi ako po pumayag, pero sinabihan niya po ako na take it or leave it. Huh. Nandun po ako sa posisyon na hindi ko Lumapit alam ka yung sa akin. gagawin ko kasi Lumapit ka sa mag-isa akin, lang po ako, tutulungan kita. walang pumapayo, nagbibigay ng payo sa akin. And uuwi po ako ng wala man lang nangyaring maganda. Pero matapos nito ay tsaka lamang daw niya napagtanto na hindi patas ang naging proseso. Pwede pa natin Hindi mabawi daw yan. siyang humingi ng tulong sa PAGCOR. Pero ayon sa kanya, sinabi di umano nila na kailangan niyang dumulog sa korte. Dapat po kasi yung PAGCOR yung may pangil Punta ka sa sa akin ng mga bala. ganyan. At pinoprotektahan nila yung mga players kasi sila na lang yung tanging magiging hustisya namin pagka kami yung nasa tama. Ayon sa dalawa, dapat ay malinaw ang mga rules ng bawat laro sa naturang online casino app. Yung screenshot ng ruleta na dapat nasundin, hindi yung game record. Kasi sabi ni Rome, isa sa mga customer service nila, na sirado yung system, na hindi daw masusunod yung ruleta, which is parang sobrang common sense naman po kasi yung ruleta yung unang-una makikita ng tao kung mananalo siya o hindi. So kung hindi naman. masusunod yung ruleta, para saan pa yung nakikita ng tao na yun? Bilang isang online casino player, mataas po dapat Si ang Rosita antas Dizon ng Esteban. transparency. Digital po ang platform, walang physical na bola o actual na ruleta na nakikita. Napakahalaga po na malinaw kung alin ang visual lamang at alin ang tunay na basihan ng resulta. Muli naman kaming nagpadala ng email sa PAGCOR at online casino app pero hindi pa sila sumasagot sa amin. Bukas pa rin naman ang news team sakaling nais na nilang magbigay ng komento o pahayag. Randy Guzman, RNJ News. So, yan ang balita dyan. No? Ngayon, ipresenta ko itong
itong kaso niya, no, tutulungan ko si attorney. Pakinggan natin po yung kaso na sinampa laban kay Attorney Libayan. Nakakalungkot. Kung sino pa yung tumutulong sa bayan, siya pang nakasuhan. Nakakalungkot. Mr. Congressman Albi Benitez, ano ba ito? I-withdraw yung kaso laban kay Attorney Libayan. Nakakahiya po kayo. Pakinggan natin sa Attorney Libayan. Bingo Plus laban sa akin. At mga kabatas natin, smooth barring cool, smooth na smooth. Ito mga kabatas natin, deep dive. Ipapakita ko mismo sa inyo yung text na nung mga libel na kinaso sa akin. Okay? So, umpisa, ito kasi yung ano, no? Ito yung affidavit complaint nila ng Bingo Plus laban sa akin. At mga kabatas natin, ipapakita ko sa inyo ha. Ito. Yan. Pag makikita nyo dito sa page 90 na to, okay, page 90, 147.4, blah, 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 blah. Si Mr. Ahan Misi dito, mga kabatas natin, nagkaroon ng retraction doon sa sinabi niya na scam yung Bingo Plus. Okay. Ngayon, number 148, sinabi nila dito, a basic and elementary reading of the foregoing absolute and complete retraction of Mr. Ahan Misi will clearly reveal that the 4 videos published by the respondent has no more leg to stand. Pero, ang topic ko naman yung video ni Ahan Misi. Pero, Ikaw muna, mali na ang grammar dito. Sabi niya, a basic and elementary reading of the foregoing absolute and complete retraction of Mr. Ahan Misi will clearly reveal that the 4 videos published by the respondent, isa lang respondent, siya Attorney Libayan lang eh, has no more leg to stand on. Stand on, may on pa. Anong klase ito? Basahin natin pansamantalahin natin basahin to. First, second, and third, and fourth libelous statement under December 15, 2025 video. Hanapin nga natin ito. First libel, patuloy niya also the online, hindi ko mabasa. Sige, pagpakinggan na natin sa Attorney Libayan. sige. Pagbigyan natin dyan, no? Has no more leg to stand daw. Pero, ito, first, second, third, and fourth libelous statements. Okay? Kasi 4 counts ng libel daw ito. Tandaan nyo, yung video kung saan kinuha nila itong libelous statements ko na ito ay yung video tungkol kay Maine Mendoza. Okay? Ngayon, it's downstairs. Ngayon, mga kabatas natin, sabi ni Cristito'y natakot. Yes. Obviously, natakot, tinakot. Kaya siya gumawa ng ganyan. Yun yung sinasabi nyo. Siyempre, sasabihin ng Bingo Plus, hindi tinakot yan. Come on. Sinabi na sa comment section eh. Totoo yung sinasabi ng comment section. Speaking of comment section, mga kabatas natin, Bingo Plus ulit tayo. Siyempre, as usual. April 22, 2025. Alam nyo naman, mga kabatas natin, yung nangyari kay Ahan Misi, di ba? Around December yan ng 2024. Di ba? Around December ng 2024. Ngayon, mga kabatas natin, meron dito sa Bingo Plus Pagcor License, isang public group na merong 63.5K members ang naglalabas ng kanilang saloobin tungkol sa Bingo Plus. Itong mga taong to, madami to ha. Sabi, babala ang Bingo Plus ay isa ng scam. Or hindi isa ng scam, isang scam na space lang. Isang scam
umaabot na ng 800 spin up to 1K spin, walang scatter. Okay? Umaabot na ng 800 spin up to 1K spin, walang scatter. Mga kabatas natin, itong scatter na ito rin yung nireklamo nung nanalo ng 390 million. Scatter din yun, tapos hindi binigay. Okay? 500, hinayaan ko lang sa turbo ng 0.50 bet. Walang lumabas. Anlala nyo na, Bingo Plus. Scam na daw kayo. Sabi ni Melba, self-employed. Hindi to mga tunay na biktima ng mga Bingo Plus ito. Tunay na biktima ng Bingo Plus ito. Siyempre, kailangan kong gawin ito kasi nga, I will use this as evidence also. Tingnan nyo, this is legit. This is live. This is from Facebook. O, i-refresh ko para huwag nyo sabihin na Ayan, ni-refresh ko na. Yung pa rin ang lumabas. Iba na dapat yung Bingo Plus kasi numero unong kawatan. Kawatan numero 1. Puro cash in lang alam, mga mandurugas. Darating din ang karma sa bawat isa sa inyo. Kaya hakot pera pa more. Albi Benitez, resign ka na. Si Justin, mag-link na lang kasi kayo. Ano po naman yan? Si The Mechanic. Yes, scam na sila. Sabi ni SG Miranda, scam talaga, mag-buy ka, maliit lang bigay sa iyo. Kadalasan puro dead spin, kaya wag na kayo maglaro dyan sa Bingo Plus. 8 weeks ago niya kinoment yun. Sabi ni August Estrellado, 1156, di-delete na yan, attorney. Well, alam ko naman na ganyan ang gagawin nila. Hahantingin na naman ng Bingo Plus isa-isa yung mga tao dito, katulad ng ginawa nila kay Ahan Misi. Tapos ipapatik down yung post. Kaya ni-record ko na. Kaya ni-record ko rin at ginawa kong ebidensya yung kay Ahan Misi. Kasi nga, yun yung ebidensya na nung ginawa ko yung mga videos, may basehan ako. Alam niyo maganda kung bakit okay lang sa akin din na parang masaktan yung mga sugal na yan. Kasi nga, lumalabas na epektibo yung advokasya natin. Kaya tuloy-tuloy lang tayo. Okay? Sabi ni Ricol, tatakutin lahat. Tingnan nyo. Same boss. Melania to. Same boss, 600 pesos ko. Talk sa drop ball color game, puti-pula. Sana mawala na yung Bingo Plus na yan. Ano daw? Bingo Plus, honest? Tsaka transparent? Sabi ni Jimmy Finolyar, wala kang ang mukha. Oy, lahat sila may mukha dyan. Pero si The Mechanic, ito may checkmark pa. Depena pa Kanor. Sabi niya, nako, meron sila ngayong another scam. Got na apps, Bingo Plus 1. Puro top up, pananaluin ka pero hindi mo mawi-withdraw pag hindi ka nag-top up. Scam! Anong gagawin nyo dito? Diba, pinakita ko sa inyo, sabi daw, yung a basic elementary reading of the foregoing absolute and complete retraction of Mr. Ahan Misi will clearly reveal that the 4 videos published by respondent has no more leg to stand. Tandaan nyo, hindi matatanggal yung pinagbasehan ko kapag tinanggal na yung video. Gets? Sige. Tama ba na, no? At least, let me assure Attorney Libayan, I will every now and then support his fight against this shenanigan. Yung mga tarantado, Congressman Albi Benitez, ano mo itong ginawa mo? Magpa-shoutout na lang ako, Robert Padilla, good evening po, watching from Kuwait.
Fernie Pinto Sr., John Buenavides, kay kong Corporate Attorney Libayan, binati nila Permi. Tapos Kamisar Daguno, baka sakaling tapos Rafi Tolpo, hello. Si Rafi Tolpo ba't hindi pa makialaman ito? Tsaka si Erwin Tolpo. Walay boses, bakit walay boses? Lynn, Dennis Kausing, Lazy Roundhead, tapos si Bog Saddam, si Lazy Roundhead, ano pa? Bog Saddam, tsaka pumasok si Helen Bagyo, na imbang rabi mga kada kayo amin, may maya pabengi sa mga kabalin ko. Maray na banggi sa mga Bicolano. Maradyaw nga duyom sa mga Surigao nun. Maupay nga gabi sa mga waray-waray. Maayong gabi sa mga Cebuano speaking. Apil na ang buhol. Ug asa nga akong asawa nigikan. Sa Mindanao, mapiya kagabi sa mga sa Barm, sa mga Maranao, Ago, Maguindanao. Marayaw dum sa mga Tausug. Buenas tardes, buenas noches sa mga kababayan na Attorney Bueno tsaka ni Vlogcaster Ramandin. So, dyan po lamang tayo at magandang gabi po sa inyo. So, ipagdasal po natin na matigil na yung sugal-sugal na to. Dapat wala na ito. Talo ang Pilipino rito. Salamat po. Magandang gabi. Good night. Good evening, Attorney Libayan. May God be with you. God bless you and bless us all.